watimu siyama ilal layl. Sabi ng Allah sa Quran, kamplituhin ninyo yung fasting ninyo hanggang sa gabi. At ano yung umpisa ng fasting? Yung kamplituhin hanggang gabi, sabi ng Allah. Ano yung umpisa? Sabi ng Allah sa Quran, khayt al-abyadu min al-khayt al-aswad. Hanggang na yung sa silang, sa mashrik, sa east, maliwanag yung paliwanag kaysa madilim. So umpisa ng fasting kung sa silang paliwanag yung sa kaysa itim. Dahil umaga, madilim lahat. So kung kita tayo doon sa silang, yung sa east, sa mashrik, kung kita tayo ng paliwanag, yan ng umpisa ng fasting. Tinatawag ito imsak. So siyempre, yung baliktad na yon, dapat kita tayo sa silang yung madilim. Yun ang tapos ng fasting. So yan ang malaking kontrobersya na yun ng research ko yan. Dati pa yan sa bata pa ako nang basa ko ako sa Quran ng watimu siyama ilal layl at komplituhin ninyo yung pag-aayuno hanggang sa gabi. Dati pa, student pa ako sa Pakistan nang basa ko ito na, dati pa nang practice ko ako ito ng fasting ako hindi sa Maghrib, hindi sa lubog na araw. Antayin ko medyo madilim pagkatapos ng Salatul Maghrib. So, tapos matagal hindi ko na ako practice ito. Na yun talaga ng research ako na last year pa kami ng kahit yung fasting na hindi Ramadan na ganun kami din na after Salatul Maghrib. Na-research ko ako masyado na meron ba may hadith na sabi ni Prophet Muhammad na may panahon ni Prophet Muhammad sallam na si Prophet Muhammad sallam mag-iftar siya, huminto ng pag-aayuno na before Maghrib, wala na, hindi ko nabasa. Kahit isang hadith, wala. Meron isang hadith yung lalakbay si Prophet Muhammad sallam, tapos dun na yung sabi na dalhin yung pagkain sa kanya. Number one question, hadith na ito lalakbay. Pwede ba si Prophet Muhammad sallam ng pag-aayuno sa lakbay? Dapat si Prophet Muhammad sallam lagi siya hindi ginawa na mahirap sa umma niya. Gusto niya na hindi mahirap sa yung umma niya. Gusto niya lagi magaan yung umma niya. At kung talaga siya na mag-fasting sa lalakbay, so walang problem yun dahil fasting kasama yung Maghrib Isya. So hindi yan kasar yun kasama yung Maghrib Isya. At yung si Prophet Muhammad sallam sa lalakbay, marami question doon. Isang question, bakit si Prophet Muhammad sallam na mag-ayuno ng safar siya? Nasa Quran yan. Kung safar ka, no need to fast because mahirap. Mamatay tao yan sa panahon ni Prophet Muhammad sallam. Mahirap masyado yung safar. So ito number one question. Na yun yung, kahit doon sa hadith na yun, nasabi ni Prophet Muhammad sallam, hindi lang yung lubog ng araw. Sabi na lubog ng araw at kung kita ninyo sa silang, may madilim. Hindi sabi niya madilim, sabi niya layl. Sabi niya, anong sabi ng layl? Layl itim. Walayli idha yaksha wan nahari idha tajalla. Yung nahar, araw, dapat paliwanag. Yung gabi, madilim. Kahit yung sa umpisa ng fasting, imsak, kung kita ninyo na paliwanag, umpisa ng fasting. Kung kita ninyo sa silang na madilim, yan ng iftar. May hadith ni Aisha na masruk, dalawang lalaki papunta sa kanya kay asawa ni Prophet Muhammad sallam. Tanong nila kay, ano yung nangyari sa panahon ni Prophet Muhammad sallam? Ano yung Salatul Maghrib at iftar? Maga or Salatul Maghrib at iftar matagal. Nang paliwanag ito si Aisha na yung asawa ni Prophet Muhammad sallam na panahon ni Prophet Muhammad sallam ng mga tao na mag-Salatul Maghrib, yung dasal sa Maghrib at yung fast, yung iftar. So paliwanag ito sa buong yung panahon ni Prophet Muhammad sallam lagi ng Salatul Maghrib una at yung susunod yung iftar, yung kain ng yung buka or breaking the fast. Yan ang pinakamalaking evidence yung panahon ni Prophet Muhammad sallam na talaga na Salatul Maghrib tapos yung iftar. At meron din yung marami na masyado hadith marami na sahih hadith, authentic hadith. Si Khalifa Umar at si Khalifa Osman, lagi sila ng Salatul Maghrib tapos mag-iftar. Paliwanag ito. Marami na mga hadith to. Ngayon, kahit nasabi ko isang hadith na may sulat doon si Prophet Muhammad sallam nang sabi doon na pwede ka na bago pa ng Salatul Maghrib na mag-iftar, wala. At kahit sa logical yan, ha? Halimbawa, may school ka na yon tapos sa school may exercise time. School sabi, 6 p.m. is exercise. Tapos 6 p.m. din mag-dinner. Pwede ba yon kasama yung exercise? Or halimbawa, may school yan, sabi 6 p.m. is the mathematics class. Tapos kasama rin 6 p.m. yung dinner. Hindi pwede, ganun yun. Bakit mali yung sa religion ng Allah? Hindi pwede mali yung religion ng Allah. Salatul Maghrib time, yan din kain time. Hindi pwede. At yung azan yon, may sabi dun sa azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Papunta kayo sa mag-iftar na yun.
Ano sabi doon? Hayya ala sala, hayya ala sala. Halina kayo, magdasal kayo para sa dasal. Tapos sabi ng Muezzin, magdasal kayo. Kayo kain-kain, subhanallah. Kontra yon sa azan. Yung azan para sa, hindi para sa kain. Azan para sa magdasal. Subhanallah. Kontra sa azan. Kontra sa Quran. Kontra sa hadis. Sigurado yon. So yan ng hadis na yon, yung lalakbay si Prophet Muhammad sallallahu. Yan may doubtful na hadis. Parang kontra din sa Quran. At kahit na yung tama yung hadis, halimbawa, meron doon ng lubog ng araw at kita ninyo ng lail sa silang. Lail. Anong lail? Kita ninyo ng madilim sa silang. So, hindi pwede yan yung sabi doon sa Saudi ganun. Hindi, marami may masama sa Saudi. Yung Saudi meron alak na yun, meron sugal na yun. Marami na haram na yun. Meron na yun na may batas, pwede kahit babae, anong gusto mag-sud doon. Meron din ng banking doon ng riba sa Saudi, sa Pakistan, sa Malaysia, Indonesia. Buong mga Muslim na country, may riba yun. So pwede sabihin, okay na. Dahil marami ginagawa, hindi yan pwede sa marami sa Islam. Sa Islam, pwede ano yung totoo. Kahit malit lang tayo. Katulad si Prophet Noah, 950 years yung dawa niya, tapos ilang sunod sa kanya, 82 lang. So hindi yung sa Islam na importante yung marami. Ano importante sa Islam? Tama, correct. Na yun yung share nito si Umar na sabi niya, Akimus salat al-duluki shamsi, wa ila ghasaqil layl. Chapter number 17, verse number 78. Tapos yung translation dun sa baba, mali, subhanallah. Anong translation dun? Duluki shams, lubog ng araw. Ustad, ano ibig sabihin na duluki shams? Zawal yun, di ba? Zuhur time yun. So, bakit saan galing ka na yung duluki shams is lubog ng araw? Maling translation yun. Hindi duluki shams is lubog na araw. Lubog na araw, hurabati shams. Ano ibig sabihin ng Akimus salat ala duluki shams ila ghasaqil layl? Sa ikamatis sala, yung dasal, sa baba ng araw, sa zuhur, hanggang sa ghasaqil layl, hanggang sa madilim na gabi. So yan ng zuhur, asar, maghrib at isya. 4 na oras. Zuhur, kung baba na yung araw, tapos kung sagid na yung araw, dito, yan ng asar, kung lubog na araw, yan ng maghrib, at kung ng madilim na gabi, yan ng isya. Wal Quran al-Fajr. At sa Quran, yung basa ng Quran sa Fajr. So yan ng panglimang sala. So, bakit nang ginawa na ganito na maghrib time tapos kain? Kung may oras ng maghrib, dapat maghrib. Bakit kailangan kain? So yan ng mahirap. Azan na. Kain na, bilis, bilis. Bilis, magsala. Okay, kain uli. Sira yung dyan mo. Kain ka tapos stand up ka, magsala ka, up and down. Upo ka, tayo ka. May gas na. Balik ka na lang, mamaya kanin ulit. Marami na hangin na yun, may sakit ka sa dyan mo. Bakit ganun sa Islam? Hindi ganun sa Islam. Sabi ni Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sabi ni Allah, gusto niya ng magaan sa inyo at hindi gusto niya mahirap sa inyo. At sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusra. Yung religion ng Allah, yung Islam, hindi mahirap, magaan, madali. Ano maganda yun? Oras ng sala. Tapos na sala, may medyo madilim na sa silang. Okay, kain na. Diretso kain hanggang sa isya. Maganda. Walang stop. 1 hour. Kung tapos na yung maghrib, meron ka na 1 oras hanggang sa isya. Kain ka, magkape ka, kasama sa mga pamilya natin, magkain ka tayo, magkausap-kausap. Tapos, maganda. Walang problem. May 1 oras pa. So yan ng Islam. Ginawa nila ng sira sa Islam. Na kahit ng salat time, no, kain muna. Subhanallah. Ano sabi ng Muezzin? Hayya ala sala. Come to sala. No. Mali yung sala. Kain ko ako muna. Subhanallah. Sinira mo yung azan mo. Sabi ng Muezzin, come to sala. He said, no. I will not come to sala. I will eat. It is the time to. So yung azan, wala na. Hindi na kailangan azan na. Si azan, hayya ala sala. Come to sala. Halina kayo sa magdasal. Tapos ito ginawa nila, hindi dasal oras. Ito kain oras. Hindi yan tama. Kung umpisa tayo ng fasting sa umaga, hindi yung sikat ng araw, di ba? So bakit na yun yung tapos na yung fasting sa lubog ng araw? Dapat yung umpisa natin ng fasting umaga, imsak, paliwanag. So baliktad yun. Yung iftar dapat madilim. Yan na condition ng iftar sa Quran at sa hadith. At sa yung ginawa na mga sahaba, katulad si Umar Usman, marami mga hadith. Lagi sila magsalatul maghrib at iftar. Sabi ni Aisha, panahon ni Prophet Muhammad SAW, salatul maghrib at iftar. At kahit sa logical, tamang-tama, sala muna, sala oras, sige, diretso kain, walang problem. Don't get misguided, follow the Quran and follow the Sunnah. Huwag na sabihin na kung marami ginawa ito, hindi yan basis natin na marami. Basis natin yung tama.
Okay, kahit marami ginawa mali, hindi pwede sabihin tayo din tayo ng mali. Marami papunta sa impyerno. At ito panahon na yon, ito Yajuj Majuj. Huling panahon na yon. Yan ng oras ng Yajuj Majuj. Ano sabi ni Prophet Muhammad SAW? 999 papunta sa impyerno, isa lang papunta sa paraiso. Yan ng oras na yon, huling oras. Malapit yung oras ng Dajjal. Yajuj Majuj, oras na yon ito. 999, sabi ni Prophet Muhammad SAW, hadis papunta sa impyerno, isa lang papunta sa paraiso. So marami na mga Muslim talaga na hindi sa sunod sa Islam na yon. Na mayroon Islam, sabi Islam, but kung tingnan niyo, ano yung ginawa ng Allah halal, ginawa nila haram. Ano yung ginawa ng Allah haram, ginawa nila halal. Yan, hindi yan ng sistema ng Allah, hindi yan ng religion ng Allah. Religion ng Allah is tama, walang mali. So, paliwanag ito nang gusto ko ito share sa jaman natin at sa lahat ng Muslim sa Tagalog yun, sa lahat ng marunong na Tagalog. Ito, meron ako ganitong lecture sa English. Ito para sa sino yung mga taga-Philippine tao kahit sa Saudi Arabia, sa iba. Don't follow me. Research yourself. Read the Quran. Read the Hadith. And use your mind. Wag na bulag. Maingat kayo na kung kayo ng bulag na sumunod sa mga scholar na hindi kayo gamit ng Yusuf at hindi kayo nabasa ng Quran at hindi kayo nabasa ng Hadith sa original sa Arabic at magtindihan ninyo na maliga kayo papunta kayo sa impyerno.